Amang banal, Diyos na walang hanggan, maraming salamat po, Ama. Niloob mong ako'y tumayo sa harapan ng aking mga kapatid upang pangunahan ang gawaing banal na magpapahayag ng iyong mga kahiwagaan at kadakilaan. Salamat po, Ama, sa gawaing ito na inalay mo sa aming lahat. Salamat po sa gawain at ibinigay mo sa amin ang aming mahal na Apo Kunching na iyong ginagamit para ihayag ang iyong kadakilaan, para ihayag ang iyong mga banal na salita sa pamamagitan ng kanyang mga labi ng taong iyong ginagamit. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa gawaing ito na iyong niloob, na kami ay inakay mo upang kami mapabilang sa iyong mga kawan na kung saan inaalagaan mo sa pamamagitan ng iyong mga banal na aral. Ama, dumudulog po ako sa iyo sa umagang ito na pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, sapagkat kung sa amin lamang na sa aming kasarinlan ay wala kaming kakayahan, wala kaming nalalaman. Kaya po, Ama, bahaginan mo po kami ng karampot na kaalaman upang aming magampanan ang aming gawaing inyalay mo sa amin sa umagang ito. Salamat po, Ama. Salamat po at ibinalik mo na sa amin ang aming mahal na Apo Kunching na mula sa kanyang gawain na kung saan niloob mo na siya'y tumungo roon upang ipahayag ang iyong kadakilaan. Salamat po, Ama. Muli po, maraming salamat at ibinalik mo na sa amin ang aming mahal na Apo Kunching. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Masaya po ba mga anak ng Diyos? Kung magkagayon po sa umagang ito, ihayag natin ang kanyang kahiwagaan na kung bakit tayo'y araw-araw ay tumutungo rito sa kadahilanan na ating natanggap ang kanyang mga banal na salita na tumimo sa ating mga puso. Yan po lamang, mga kapatid, ang hinihintay sa atin ng Ama, ang siya'y papurihan, ang ihayag ang kanyang kadakilaan at kahiwagaan, na kung sino man sa atin ngayon ang kanyang pinagpadamahan ng kanyang kahiwagaan at pagmamahal, yun po ang ating ihayag sa umagang ito. Mga kapatid, sa umaga pong ito, bilang panimula ng ating pagbabahaginan ng hiwaga ng Panginoon Diyos, atin na pong simulan. At ako po'y tatawag ng isang magpapahayag ng hiwaga ng Diyos na kanyang nadama, na kanyang ibinagkaloob sa kanya. Ang tao pong ito, marahil inyong kakilala. Kung meron kayong mga katanungan sa inyong sarili, hindi pa man nyo itinatanong, ay may kasagutan na kung siya na ay ating pakinggan sa kanyang pagpapahayag sa hiwaga ng dakilang Diyos. Ang tao pong ito, mga kapatid, dilit lingid sa inyo. Ito pong tao ito ang aking pinaka-idol sa kapatiran. Tulad nga po na nasabi ko, ako po ay may mga katanungan sa kararaang araw sa aking sarili. Ngunit kapag siya ang nagpahayag ng mga pananalita na nagmumula sa kanyang mga labi, di man po na itatanong ay mayroon ng kasagutan. Ang tao pong ito, walang dilit iba, ang aking idol at idol ng lahat, si kapatid na Ber Bustamante. Kapatid na Ber Bustamante, Berhel, yes, sorry po. Kapatid na Berhel Bustamante, kailangan po ng mga kapatiran. Ha?
Sorry po, meron daw pong mahalagang ginagawa si kapatid na Berhel. Ayan na po, tumatakbo. Palakpakan po natin si kapatid na Berhel Bustamante. Ang idol ng lahat. Papuri at pasasalamat po, makapangyarihang Ama, sa pagkakataon pong ibinigay mo sa akin. Manguna't maghari po ang iyong kalooban upang ang pawang maisiwalat ko ay ang ayon sa iyo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Pakikumusta po natin ang ating mga katabi. Kapatid, kumusta? At pakisabi na rin po yung paalalang kapatid, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nahihingal-hingal pa po ako sapagkat meron pong ginagampanan po doon sa likod. Salamat sa ating Panginoon sa muli pagkakataon na sa akin ay ibinigay niya upang muli tumindig sa harapang ito, upang ipagsigawan at isiwalat ang kanyang kadakilaan sa aking buhay. Amen po ba? Ang oras po na ito at ang araw na ito ay di gusto ng tao at hindi sinadya ng tao, kundi ang oras at araw na ito ay kalooban ng ating Panginoon upang ako'y magbahagi sa harapan nyo at kayo rin pong naririto ay kalooban at kagustuhan ng Diyos na sa araw na ito ay tawagan at anyayahan sa dakong ito. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa araw po na ito, isang napakalaki pong kagalakan para sa bawat isa na bilang isang alagad po, bilang mga lingkod po at bilang mga tagasunod, na sa araw po na ito ay naririto na po ang ating minamahal na Apo Conching. Isang malaking biyaya at pagpapala po na sa araw po na ito ay masisilayan na po natin ang kanyang katauhan. Sabi nga po natin, sa 5 araw na nagdaan, wala man ang kanyang katauhan, subalit ang Espiritong Banal ay ating kasama. Sa araw na ito, naririto ang katawang lupa niya, higit sa lahat, kasama pa natin ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba? Para po sa akin, muli po ay ipapahayag ko po sa inyo kung paano po ako natawagan at inanyayahan sa dakong ito. Bagamat paulit-ulit na po, subalit hindi po ako magsasawang ipahayag ito sapagkat ito po talaga ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Mula po sa isang pangarap na maging pari na hindi nagkaroon ng katuparan, hanggang sa ginamit po ng Panginoon ang aking minamahal na kapatid na Sister Ana upang sa dako pong ito ay ako ay maakay. Isang dako na pinili ng Diyos, isang dako na mula sa Diyos, isang dako na binababaan ng Diyos na sa lugar pala na ito, ang lahat ng katanungan ko'y magkakaroon ng kasagutan, ang pangarap ko'y magkakaroon ng katugunan, at ang kahilingan ko'y magkakaroon ng tuwirang pagbibigay sapagkat sa dakong ito, hindi tao ang siyang nagahari, hindi tao ang siyang namamalagi, kundi tao lamang ang ginagamit, subalit mismo ang ating Panginoon ang siyang gumagamit at nagahari sa ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba? Minsan po, niloob po ng ating Panginoon na makasama ko po ang ating minamahal na Apo Conching na tumungo po sa isang lugar upang magmisyon po. At sa lugar po na ito ay kinailangan po naming sumakay po ng eroplano. Bukod po sa puspos ako ng kagalakan, dahil yun po yung kauna-unahan kong pagkakataon para makasakay po ng eroplano. Halo po yung aking emosyon na galak, at the same time po, meron pong pagtatanong sa isip ko kung ano ba yung pakiramdam kapag nakasakay ng eroplano. Hanggang sa mula po sa Manila, lumipad na po yung eroplano na amin po sinasakyan. Sa unang paglipad po ng eroplano, ay okay po ang aking pakiramdam, lalo na po nung nakikita ko po yung mga ulap, yung pong mga magaganda pong tanawin, galak na galak po ang aking puso. Subalit nung kalagitnaan na po ng aming paglalakbay sa Himpapawid po, nung nagbibigay na po ng merienda po yung mga stewardess po ay tawag doon, naramdaman ko po na nag-iba po yung aking pakiramdam.
natakpan po yung aking tenga na wala po akong marinig at bumigat po yung aking batok na sabi daw po nung iba ay parang normal lang. Subalit sa akin pong pakiramdam ay iba po talaga. Parang naglalak po yung aking panga na hindi ko po maipaliwanag hanggang sa dumating na po kami doon sa lugar na aming pupuntahan. Hanggang sa lahat po ng mga gampanin ay nagampanan na. Dumating na po ang araw ng aming pagbabalik dito po sa Maynila. Naramdaman ko po na hindi pa rin po naaalis yung sakit po ng aking tenga at bigat po ng aking batok. Sabi ko po, sasakay na naman kami ng eroplano at madodoble itong nararamdaman ko, baka anong mangyari sa akin. Habang nasa boarding po kami ng airport, nakita ko po ang mahal na Apo Conching na nag-iisa po sa isang sulok. Ang sabi ko po, maglalakas loob akong lumapit sa mahal na Apo Conching upang idulog itong aking nararamdaman. Ganon nga po yung nangyari, nakalapit po ako sa mahal na Apo doon po sa boarding ng airport. Ginawa po niya, tinuko po niya ng 2 kamay, 2 palad yung aking pong mga tainga. At pumikit po siya at bigla pong tumingala. Pagdaka po'y tinanggal po niya ang 2 palad niya sa aking tenga. Sa maniwalat sa hindi ang tao, purihin ng Diyos, dakilain ng ating Ama, sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Pagtanggal po ng 2 palad ng kanyang mga kamay sa aking tainga, para pong may tinanggal na nakabara, dumaloy na mainam ang dugo sa aking batok at nagnormal po ang aking pakiramdam. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Misa naman po, may misa po. Mamaya po pala, isang paalala, may misa po dito sa ating dambana, 6:00 po. Sa lahat po ng gusto ay malaya pong inaanyayahan, malugod na inaanyayahan. Minsan po, may misa po dito sa ating dambana. Salamat sa Panginoon, binigyan po akong karapatan ng mga siwa po doon po sa mga ginagamit po ng pari. Sa hindi inaasahang pagkakataon po, yung pong kopa ng pari ay naging marumi. So kinakailangan po dahil lalagyan po yun ng kalis bilang dugo ng ating Panginoon ay linisan po. Sabi po nung assistant ng pari, wala ba kayo ekang bimpo na pwedeng pamunas? Sabi ko, wala. Naisip ko po na lumapit po kay kapatid na Cecil upang hiramin po yung panyo ng ating minamahal na Apo Conching. Yung mahiwaga at milagrosong panyo kung pagtitiwalaan na gamit ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching. Ibinigay ko po yun sa assistant po ng pare at pinunasan po niya yung kopa. Pagkatapos pong punasan ng kopa, inabot po sa akin yung panyo. Inisip ko po na ibalik na po ito kay kapatid na Cecil. Subalit, hindi po nagkaroon ng kaganapan. Sa halip po, yung panyo na yun ay naipasok ko po sa aking bulsa. Mayroon pong emergency tumawag sa akin. Berhel, umuwi ka. Si Inda, yung lola ko daw po, ay hindi makahinga dahil po yung tiyan niya ay lumobo. Lumaki po yung tiyan niya na napakatigas daw po na wala po talagang hininga na lumalabas halos sa kanya. Sabi ko po, hindi pwede, may gampanin ako. Subalit dahil hinihingi po ng pagkakataon, umuwi po ako. Nung nakita ko po yung aking Inda na nakahiga, hindi mo po makikita yung mukha niya sa laki po ng tiyan, na talaga pong matigas na para pong tabla. Ang sabi ko po, ano bang nararamdaman mo? Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga, napakasakit, napakatigas, parang ginigiling yung tiyan niya. Sa una po, hinilot ko po ng hinilot, hinaplos po, ala pong epekto. Hanggang sa sabi ko po, Ama, ipabatid mo po ang marapat. Ang sabi po niya sa aking kaisipan, anak, kumuha ka ng tubig na mainit at basain mo ito ng panyo, ilagay mo sa tiyan. Wala po ako makitang panyo sa amin pong bahay. Nangusap po ang Espiritu sa aking kaisipan, pasubali ko anak, ang panyo ng aking kinalugdan ay nasa bulsa mong naturingan, dukutin mo itong tuwiran at ito ang gamitin mo sa Inda mong minamahal. Yung pong panyo ng mahal na Apo Conching, napakahiwaga po ng Diyos, ibinabad ko po sa tubig na mainit, sa laki po ng tiyan ng aking Inda. Yung pong panyo na ito ng ating minamahal na Apo Conching ay ipinatong ko po sa tiyan na matigas ng aking Inda. At pagkapatong po, ang sabi po ng tiyan niya,
para pong gulong na binutas ng ating Panginoon. Sumingaw po lahat ng hangin at nagnormal po at gumaling ang aking inda. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po, pasubali ko sa iyo, anak na minamahal ko, pag nilayan mo ang kahiwagaang ginampanan ko, sa pamamagitan lamang ng panyo ng kinalugdan ko, sa pananalig at pananampalataya mo, dumaloy ang kapangyarihan ko, karamdaman ng indamoy pinaram kong totoo at kagalingay sumakanyang pagkatao. Kaya sa atin po, mga minamahal na kapatid, panyo lang po iyon. Subalit sa pananalig at pananampalataya, nadadaloy ang kapangyarihan ng Ama, nakamtan po ng aking inda ang kagalingan. Ano pa po kaya ang mahawakan natin ang ating minamahal na Apo Conching? Makapagmano tayo sa kanyang mga kamay, makapagdulog tayo sa kanyang katauhan, at higit sa lahat, ang pinakamabisang kagalingan ay ang mga salitang banal na kanyang iniluluwal na kung ating pakikinggan, titimos sa ating kaisipan, kaguluhay mapaparam, mapapalitan ng kapayapaan, kadilimay maiibsan, kaliwanagay kakamtan, kagalingay kakamtan sa sino mang may karamdaman. Sapagkat mga kapatid, ang ating pong minamahal na Apo Conching ay hindi po isang albularyo, hindi po isang mediko, hindi isang espiritista o ano paman. Ang ating minamahal na Apo Conching ay kinalugdan, pinili ng Diyos, the Anointed One. Ibig sabihin po, sa apat na sulok ng mundong ito, mula po sa panahon, sa unang tipan, ang ating Ama ay gumagamit ng mga tao, mga propeta, mga hari, mga pinili niya, upang maiparamdam sa mga tao ang pag-ibig niya. Subalit, naparam ang mga propetang ginamit at mga hari, hindi naramdaman ng tao ang pag-ibig ng Ama. Hanggang sa ikalawang yugto ay ibinaba ang ating Panginoon. Subalit hindi pa rin po lahat ng tao'y kumilala at nagtiwala sa Kanya. Sa kasalukuyang panahon, bilang pag-ibig ng Ama at ayaw niyang matugot ang para sa anak niya, muli ibinaba niya ang Kanyang Espiritu, lumukob sa ating minamahal na Apo Conching, upang ang bawat isa sa atin sa panahon ng Kanyang Espiritu, sa kahuli-hulihang pagkakataon, naway maramdaman nyo na buhay ang Diyos na nagahari sa lupang ito, na sa anumang araw, sa anumang oras ng ating buhay, mayroon siyang gagawin at kahiwagaay ating kakamtin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating pong lahat, mga minamahal na kapatid, ito po'y hinayag ko upang patunayan sa inyo na ang Diyos na pinaglilingkuran sa dakong ito ay buhay na totoo, na ang ating minamahal na Apo Conching ay ginagamit niya. Kaya sa inyo pong lahat, yamang kayo po'y nakatungo sa dakong ito, lakasan niyo po ang inyong kalooban, huwag kayong mawala ng pag-asa, sapagkat buhay ang Diyos, di man po sambitin ng labi nyo, tarok niya ang isip nyo, nababasa niya ang puso nyo, kaya't dumulog po kayo ng may katapatan, 100% sa pananalig nyo, kakamtin nyo ito. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat kapatid. Nagkambali po ba ako sa aking tinurang kangina? Yung may mga katanungan na nasa sa isip pa lang, bagamat hindi pa nababanggit, ay natugunan na. Katulad nga po ng salita ng ating kapatid na Berhel, tayong lahat na naririto ay hindi natin sariling kagustuhan kung kaya tayo naririto. Tayo po inakay ng banal na espiritu. Ang sabi nga kahapon, marami ako narinig na paulit-ulit na sinasabi na tayo raw ay paborito ng Diyos. Totoo po yun. Kung kaya po tayo minamarapat ng akain sa araw-araw, kung kaya po tayo ninais ng alayan ng mga banal na aral sa araw-araw, upang tayo'y kanyang gawing banal, upang tayo hanguin niya sa kasalanan, upang tayo ay gawin niya ng bagong nilalang, upang mawala na ang dati nating katauhan naging nahirati sa mga gawaing pangsanglibutan. Kung tayo po ba ay naririto, mga kapatid, may puwang pabuba sa ating isipan ang paggawa ng kamalian.
kung tayo inaalagaan sa araw-araw ng banal na salita, hindi na po marahil papasok sa ating isipan at kalooban ang tayo makagawa pa ng mga kamalian sa ating buhay. Gawa ng mga iniahasig sa atin ng Diyos na nagmumula sa mga labi ng kanyang taong kinalugdan, ang banal na aral na nagsisilbing kalakasan natin, nagsisilbing buhay at kapayapaan ng ating kaisipan. Iyan po mga kapatid ang layunin ng Diyos. Na kung kaya tayo naririto, hello? Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, ang kinimpo natin ang ating pagparito, ang kinin natin na tayo ay pinakamamahal ng Diyos. Kailanman din niya tayo pababayaan, katulad ng tinuro ng kapatid na Berhel, sa pamamagitan ng kanyang pananalig at pananampalataya, paulit-ulit niyang nadadama ang kahiwagaan ng Diyos sa buhay niya. Tayo man po, daranasin natin na magkaganyan kung tayo lamang ay magiging matibay ang ating pananampalataya at gawin natin isabuhay ang ating mga naririnig na banal na aral dito sa dakong banal. Mga kapatid, yayamang wala pa ang ating hello. Tatawag pa po ako ng isang kapatid na magbabahagi upang Ang kapatid pong tatawagin ay isa ring inahangaan, isa ring idol ng kapatiran, isa ring magbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin na naririto. Ang kapatid pong ito, walang dilit iba, ang tinatawag na promise ng lahat. Promise, cross my heart. Kailangan ka sa dakong dambana. Purihin ng Diyos, palakpakan po natin ang banal ng Diyos. O Amang dakila, papuring walang hanggan sa iyo ay aking itinataas. Salamat po sa iyo sa umagang ito na pinupuspos mo kami ng kaliwanagang mula sa kadakilaan mo. Idinudulog ko po sa iyo, Ama ko, ang bawat kapatid kong naririto na pinanghihinaan ng loob, dala ng kanilang kawalan, dala ng kanilang karamdaman, dala ng iba pang suliranin na nagpapahina ng kanilang kalooban, ng aming kalooban. Subalit, Ama ko, sa araw na ito, inaangking ko po, kagalakan ng bawat kapatid kong naririto ay ipagkakaloob mo, sapagkat nga po, Ama, ang kinalugdan mo na pinananabikan ng marami ay naririto. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin ng Diyos. Salamat po, mahal na kapatid. Kahapon lang po ako ay nakatindig na rito. At wag po kayong magsasawa. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay may kinalaman sa karamdaman ng mga kapatid kong, ibang kapatid kong naririto. Kung saan bago nga po ako tinawag, ako ay nagbabahagi sa kapatid kong Juliet. At ang sabi ko nga po, ang kanyang karamdaman ay dinanas ko rin kung paanong dumanas din ako ng profuse bleeding. Tinanong ko po siya kanina, sabi ko, ilang taon ka na ba? Sabi niya, 42. Pero sabi ko, alam mo mahal na kapatid, I was only 28. Pakbata, ano po? 28 anyos lang po ako nung panahon na dinanas ko ang kanilang dinadanas sa ngayon. At purihin ng Diyos, sapat nga po, nung panahon na yon, pagkatapos ilang buwan na akong manganak sa aking bunso na ibinabahagi ko sa inyo kahapon,
ay dumanas po ako ng pagdurugo. Kung saan nga po ito hindi ko agad pinansin. Kung minsan po ako ay naglalaba, kung paano po yung lakas ng gripo, ng tapon ng tubig sa gripo, ay ganun din po naman ang lakas ng tapon ng bleeding ko. Matapang po kasi ako. Ibig ko po sabihin, malakas po yung loob ko. Pag po yung karamdaman ay hindi naman po, hindi ko po masyadong, hindi po iniinda ng katawan ko, okay lang po sa akin. Lumipas po ang ilang buwan, hanggang month of October po yata yon, kung saan isang gabi, sabi ko nga po kay kapatid na Juliet, ay hanggang bago kami maghapunan o we're about to eat or to have our dinner, ay pumasok po ako ng CR, kung saan sabi ko parang nawiwiwi ako. At pag upo ko nga po, nilabasan po ako ng buo-buong dugo. Hindi ko pa rin po yun pinansin. Bumalik po ako sa loob at muli nakaramdam na naman ako ng pamimigat ng puson ko at bumalik ulit ako sa CR, kung saan gano'n na naman po ang nangyari. So, ganito po yung lumalabas sa kanya. Nung lumabas ako, sabi ko sa kabiya ko, Tay, sabi ko malaki yung lumalabas. Pagkasabi ko po noon na nag-blackout na po ako, nabayubay na lang po ako sa kanya. At ako nga po ay naririnig ko sa nanay ko, bagamat kumuha ng duster upang maiganon sa akin. Dahil nga po malakas yung pagdurugo ko. At ako nga po ay isinugod na sa ospital. Noon naman po ako nasa ospital na, nagising na lang po ako na nandun ako sa delivery room. Hindi po ba pagka nanganganak, nakataas yung 2 paa? At doon nga po, ang kasama ko sa delivery room ay yung kung tawagin pa noon ay attendant. Isang attendant at inaayos niya yung, siguro po yung pagraspa sa akin. Habang andun ako, nakasahod po yung timba, naririnig ko po ang sabi sa timba ay plak, 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 plak. Meaning to say, malalaki po yung nawawala sa akin. Hanggang sa, sabi po, yung attendant puno na at pinalitan niya ulit yung timba. At gano'n na naman po. Hanggang sa nakaramdam na po ako ng kakaiba sa aking katawan. Nanlalamig po ako, ginaw na ginaw po yung kalahati ng katawan ko, samantalang yung kalahati po ng katawan ko ay nag-iinit. Init na init po ako na parang mataas yung aking body temperature. So hindi po parehas. Iba na po yung pakiramdam ko talaga. At dito po, nararamdaman ko din noon ng mga sandaling yun, na kapag itinaas kong ganon sa aking pagkakahiga ang aking kamay, maaabot ko na yung ceiling, yung kisame ng kwarto. At nang iyon po ang nararamdaman ko na, nagsimula na po akong tumawag sa Panginoon. Sabi ko, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag niyo po akong pababayaan. Huwag niyo po muna akong kukunin. Gayon din po, tumawag ako sa Inang Laging Saklolo, sa Maraming Santo, pati ang tatay kong Yumao, tinatawag ko, nakikiusap ako. Nasabi ko, mahal na ina, tulungan niyo po ako, Panginoon. Sapagkat nga po, maliliit pa yung anak ko at yung po ay nakita ng kapatid na Lucy kung gaano kaliliit pa yung mga anak ko noon. JR was only 1 year old at saka po yung bunso ko ay ilang buwan pa lang dahil May ko siya pinanganak. Tapos po, bandang October naman ako nag-bleeding. So, dasal po ako ng dasal. Sabi ko, parang awa nyo na po. At ito po sasabihin kong number of years na to na dinig nyo na sa iba. Ang sabi ko po, Ama, kahit lang po 5 taong extension, 5 taon, gaya ng sinabi nun ni kapatid na Lucy, makita ko lang pong lumaki pa yung mga anak ko. Subalit purihin dakilain ng Ama,
Ngayon po ay senior citizen na ako, buhay pa ako. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hindi po ba kay dakila ng Panginoon? Na sa kabila ng pagdidiliryo mo, kapag totoo sa kalooban mo ang pagtawag mo, walang hindi niya diringgin. At ito po yung ibinabahagi ko kay kapatid na Juliet, sapagkat nga po kahapon hindi mapatid-patid ang kanyang pagluha dahil ng kanyang karamdaman. Sa kabila ng pag-alo ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mother of the house, si Mami Maris, hindi mapatid-patid ang kanyang pagluha. Damang-dama ko po sa kanyang kalooban ang takot. At ito po ang ibinahagi ko sa kanya. Alam mo kapatid, sabi ko, gaya ng sinasabi ko, mapalad tayong lahat sa lugar sa banal na lugar na ito. Tayo na tinawagan niya upang kilalanin siya. Mapalad tayong lahat na naririto, sapagkat nga po, binagyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makilala siya, makilala ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan. Kung paano nga pong sa araw-araw sa kabila ng ating kawalan, sa kabila ng mga ibang dalahin natin sa buhay, patuloy at patuloy niya tayong binibigyan ng katatagan. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Purihin ang Ama. Pamula nung taon na yon, nung ako'y lumakas na-enjoy ko pa po yung buhay ko. Nakapagtrabaho po akong muli. Doon po sa una kong pinasukan, after that, halos kulang 10 taon po akong namasukan kasama si kapatid na Lucy. At pagkatapos po noon, binigyan ako ng pagkakataon sapagkat nung panahon na yon, ay mayroong kaganapan naman sa amin kung saan kami doon sa tinitiray ka naming bahay sa Malolos, dapagkat ako po'y taga Malolos, ay kinlaim naman po ng amain ko yung lupa na yon. So we have to move. At yun nga po, kanya po kami permis na dito sa Baliwag. Gusto ko lang pong idugtong dito ang kadakilaan ng Panginoon kung saan nung ako'y nasa munisipyo na ng Baliwag. Panahon na yon para kami ay lumipat. Ipinagkaloob niya pong lahat sa akin ng luwag. Dahil nga po nung kami maglilipat na, dahil nga po ako ay nasa medyo mataas na tanggapan, naging madali po sa akin ang lahat. Nagamit ko po yung access, pati po yung sasakyan. At ang paghahakot ay naging madali. Purihin po natin ang Panginoon. Babalikan ko pong muli ang aking pagbabahagi tungkol sa aking naging karamdaman. Ito po ang naibahagi ko kay kapatid na Juliet. Sabi ko nga po, pagkatapos ng event, nung pangyayari na yun na ako'y nagkaroon ng karamdaman, na-enjoy ko pa po yung aking buhay. Na-enjoy ng mga anak ko yung aming pagsasama-sama, 10 na aking kabiyak sa buhay. At na-enjoy din po ng aking mga kapatid kung ano po yung meron ako. At yun nga po, sabi ko kay kapatid na Juliet, alam mo kapatid, mapalad ka, kagaya ko, sapagkat ilang taong ka na ngayon, sabi niya siya ay 42. Hindi ba? Mapalad ka dahil yung 41 years na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon. O ialis na natin yung iyong kabataan sapagkat ikaw ay wala pang kamuwang-muwang. Bilangin na lang natin doon sa mula 20 hanggang 41 ka. Yung 20 years old ka, kung saan ikaw ay meron ng sapat na isip at alam mo nang gawin ang lahat ng bagay, mapalad ka sapagkat na-enjoy mo. Na-enjoy mo ang kabutihan ng Panginoon, na-enjoy mo ang bawat kasiyahan, na-enjoy mo yung buhay may asawa, magkaroon ka ng mabait na kabiyak, na-enjoy mo ang kasaganaan. Subalit, tinanong ko po siya, naalala mo ba siya? Sabi niya po. Subalit purihin ng Ama, sabi ko, mapalad ka, sapagkat nung madako ka sa banal na dakong ito, sa banal na dambana, nung makilala mo siya, na iba ang pananaw mo. At bago ka muling bumalik sa ospital, kung sabi mo saan nga sinasabi na ikaw ay ooperahan at mag-undergo ng cobalt or radiation, ay sumigla yung katawan mo, gumanda yung aura mo, tumatag ka sa iyong sarili, hanggang sa pananaw mo sa buhay, at tumatag ang iyong pagkilala sa Panginoon. Subalit nung tumuloy pa din po siya sa ospital, pagbalik niya, lantang gulay na naman.
So, yun po ang gusto ko lang ibahagi. Ang sabi ko sa kanya, maaaring sa buhay nating lahat, ang pinakamahirap po ay ang pagtanggap ng katotohanan. Amen po ba doon? Amen po ba? Amen. Sapagkat nga po pag tayo may karamdaman, lalo pang at kapag sasabihin ito ng may karunungan, na ikaw ay 3 buwan na lamang, na ikaw ay 6 na buwan na lamang, sisikdo-sikdo na yung ating kalooban. Sirang-sira na po yung ating disposisyon. Subalit, ang sabi ko sa kanya, kapatid, kapag sa kanyang kananangan, kapag sa Panginoon ka humawak, ikaw ay Amen po ba doon? Yes, amen. Kanya sabi ko, simula sa araw na ito, pawiin mong lahat ng lumbay mo. Kapag nagagapi ka ng takot, kagaya ko, kapag minsan po meron ako mga dalahin. Alam mo po, sa totoo lang, lahat ng awitin na alam ko, ipinatutungkol ko sa Panginoon. Amen po ba doon? At nung po nga tinapos ng Panginoon, at ako'y pinalaya niya sa dalahin ko sa bunso ko, sabi ko po, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, then you came at me and really is the pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny come shine so sincere. Sunny one so true. I love you. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Yes, lahat po ng awitin. Kapag ang Panginoon ang naiisip ko, para pong lahat related sa Kanya yung awit. Kanya po, kagaya po ng pag-alis ng mahal na apo, na-miss ko yung kanta niyang, O Panginoon, yung puntonong ganon, hinanap ko po yon at nakita ko po, ganito po pala yun sa English. Ay, paano nga ba yun? I watch as the light from the sun shine through her hair. From yonder he came, I don't know her name. Still I love the girl on the swing. Di po ba yun yung awit ng mahal na apo? Yun yung tono, di po ba? So sa pagka-miss ko sa kanya, nung madinig ko yon, sabi ko ito yung tono ng awit ng apo. Pero hindi po pwedeng gayahin kasi siya lang po yung may karapatan doon. Siya lang po yung may alam. Pag sinumulan niya na yung awit niya na, O Panginoon, di po ba? Ang ganda-ganda na nung mga kasunod. So yun lang po sa lahat po ng karamdaman, kagaya nung dinaranas ni kapatid na Juliet at maaring ng isa pa nating kapatid. At kung meron man po pa dito sa inyo na ganon at hindi man po ganon ang karamdaman, isa lang po ang doktor natin. Isang-isa lang po talaga ang doktor natin. At mapalad po tayo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang banal na Espiritu sa atin ay nagtuturan. Kapag ka po sinabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ito ay ating angkinin, kalayaan ay kakamtin, kagalingan ay sasayo, ay angkinin na po natin nang wala pong kaduda-duda. Amen po ba doon? Yun lamang po at nawa po nakapagdulot ako ng konting katatagan sa kung sino mang may karamdaman. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Yun lamang po at magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang Ama, Anak at Espiritu sa kanyang kadakilaan. Ulitin ko po mga kapatid, para matanim sa alaala ng bawat isa, kailangan madalas i-replay. Ulitin ko po, tayo ay hindi na parito sa ganang sarili natin. Ang kininda po natin mga kapatid, lalong-lalo na ay may mga karamdaman, katulad ng inihayag sa atin ng kapatid na promise, makatotohanan po iyon. Sapagkat iisa po lamang ang may magagawa na tulad ng ating inaasahan. Kung bagamat magagawa ng tao na ginagamit din ng Diyos, pero higit ang magagawa ng Panginoon kung tayo magiging makatotohanan sa Kanya. Iasa po natin ang ating sarili na siya lamang
ang may-ari ng kalahatan sa ating buhay. Iasa natin sa Kanya ang anumang bagay na di natin kaya. Sa Kanya po, simple lang yan. Kayang-kaya niyang bigyan ng solusyon. Ang sabi ko nga, ang lahat na hindi kaya ng tao, sa Panginoon Diyos, kayang-kaya niya. Kaya po magtibay tayo mga kapatid, tulad na sinabi ni kapatid na Promise, sa kanyang taimtim na pananalig at pananampalataya, maraming hiwaga ang nadadaman niya mula sa ating Panginoon. Tayo man, kaya natin yan. Maging makatotohanan lamang tayo, sabi nga, ang lahat ay bibigay ng Diyos sapagkat mahal na tayong lahat. Sa pagmamahal na iyan, ang kinimpo natin na sa ating buhay sa pang-araw-araw, isipin natin na siya'y kasama natin. Naghihintay lamang na siya'y tawagan, naghihintay lamang na siya'y gawing sandigan ng ating buhay. Handa siyang sumaklolo sa lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay maawain. Lahat kaya niyang ibigay kung tayo'y magiging makatotohanan sa Kanya at matibay ang Kanyang pananalig. Mga kapatid, samantalang wala pa po ang ating mahal na Apo, tatawag pa po ako ng isang magbabahagi upang ipahayag ang kadakilaan din ng Diyos na Kanyang nadama sa Kanyang buhay. Ang kapatid natin pong ito ay si kapatid na Marie de la Cruz. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Gising na po ba kayo? Amen. Salamat po sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin kapatid natin sa pagdating niya. Tunay nga po na pinatotohanan ng Diyos na buhay siya sapagkat tingnan niyo po si kapatid na Lito, alive na alive ngayon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon sapagkat tinawagan na naman tayo sa dakong ito upang ibigay sa atin ang marapat sa bawat kahilingan ng bawat isa sa atin. Ito ay ating kakamtin sa pamamagitan ng ating mataimtim na panalangin, pagdulog at pagtanggap ng buong puso't kaluluwa. Masaya po ba kayong lahat? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Dapat pong maging masaya tayo sapagkat nandito na po ang ating mahal na Apo Kunching upang maibigay na naman sa atin kung ano ang pahatid ng ating Ama sa bawat isa sa atin. Kaya sabi nga po niya, mapapalad ang nagbabata sapagkat may kakamtin at may darating na biyayang manggagaling sa Kanya. Kaya batid ng Panginoon kung sino yung nagbata ng 4 na araw, sa bagamat wala ang ating Apo Kunching, subalit nananalig at nagtitiwala na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Marami ng patotoo, marami ng himala na ibinigay sa atin ng Panginoon sapagkat sa araw-araw nating pagdako sa dakong ito, tunay at tunay na ipinadadama at pinakikita sa atin ng Ama kung paano nga ba at kung gaano siya kahiwaga sa isang taong nananampalataya sa bawat isa sa Kanya. Amen po ba? Kaya po mapapalad tayo sapagkat anuman ang karaingan o anuman ang dahilan ng pagdako natin sa dakong ito, mapapalad po tayo kung ito man ay karamdaman, problema o dinala tayo na ating kaibigan. Mapalad po tayo sapagkat dito natin nakilala ang Diyos na totoo na dapat nating asahan sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano nga ba ang hindi natin makakaya sa ating buhay? Ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang pagtakbo sa ating buhay na pinagdadaanan. Mayroon dumadaan sa bako-bako, may dumadaan sa patag, may dumadaan sa sigsag, may lumalangoy. Lahat ng klase ay pinagdaraanan natin. Depende sa kakayahan ng bawat isa sa atin. Subalit, mapapalad tayong lahat sapagkat meron tayong Diyos na buhay na inaasahan sa ating buhay. Hindi katulad nung dati na hindi pa tayo nadadako dito, tuliro ang ating isip sa bawat pagdalisay na dumarating sa atin. Subalit ngayon, gaano man to kabigat, parang hangin lang na nagdadaan sapagkat batid natin na may Diyos na buhay na sa atin ay handang sumaklaw
lolo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa aking buhay, ibabahagi ko lang po yung nangyari sa akin nung Holy Week, sapagkat ito ay isang pagtitibay o isang kalakasang maghahatid sa inyo kung inyong pagninilayan. Nung Holy Week po, nung Sabado de Gloria, nagpunta po kami sa San Rafael upang maligo kami ng mga kapatid kong alagad, sapagkat para naman po ma-relax namin na matikman namin yung summer. Nung nandun na po kami sa dakong iyon, hindi po batid ng mga kasamahan ko na may nararamdaman ako dito sa akin sa spinal ko. Subalit, sinasarili ko lang, nakipagkasayahan ako sa kanila. Subalit, habang dumarating ang oras, tumitindi na ang sakit na parang yung ugat ko po hindi na maiunat, sumasakit na. Hanggang nung bandang hapon na po, nag-start na ang sabi nila, uuwi na daw po kami. Nung sumakay na po ako sa sasakyan, habang nakaupo po ako sa sasakyan, pumapawis po itong likod ko hanggang parang sabi ko, iba na itong pakiramdam ko, parang hindi na ako makakalakad. Subalit, habang tumatakbo ang sasakyan, nakikipagniig ako sa ating Panginoon at ang sabi ko, Panginoon, batid mo kung hanggang saan lang ang kaya ko at kung hanggang saan lang ang kakayahan ko. Kung ano man itong nararanasan ko o nararamdaman ko ito, alam ko na hindi mo ako pababayaan. Sapagkat batid mo na walang mag-aasikaso sa akin sapagkat ang anak ko ay maliit pa lamang. Iyon ang aking dulog habang lumalakad ng sasakyan. Hanggang dumarating na po kami sa aming baryo sa San Roque, pilit ko pong ibinababaan pa ako sa sasakyan, subalit ang sakit-sakit na po, hanggang gumaganyan na po ako, talagang binabanat. Hanggang nung makarating ako sa amin, kumuha pa ako ng dahon ng tangan-tangan upang tapalan ko. Subalit nung bandang 6:00 na, hindi na po ako totally makalakad. Nakahiga na lang po ako sa sofa. Ang sabi ko dun sa anak ko, anak, hindi ako makalakad, pwede ba pakikuha mo ako ng tangan-tangan? Sabi niya, ano ba nangyari? Hindi ko alam, sabi ko, siguro itong ugat ko sa spinal kasi lagi akong pinapawisan, tumatagos yung pawis dito tapos nababasa. Hanggang hindi na po talaga ako makalakad. Sabi ko, hindi ko sinisi ang Panginoon o hindi ako nagtanong sapagkat wala akong karapatang magtanong sa Panginoon. Sapagkat kuminsan nagaganap sa atin ang karamdaman dahil din sa ating katigasan ng ulo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat po ang Panginoon, kala natin minsan sinisisi natin sa mga nagaganap sa atin, nagkakasakit tayo. Wala po tayong karapatan sisihin ng Panginoon sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kung ano man ang nangyari sa atin, iyon minsan ay dala ng ating kapalaluan. Nung mga oras na yon, tumex ako kay kapatid na Emma, sabi ko, pwede po ba na pumunta kayo dito, pahaplos ako kasi talagang hindi ko kaya. Umuwi siya, hinaplos niya ako. Pero andun pa rin ang sakit. Hanggang nung si kapatid na Marisa, tinawagan ko, nasa Maynila sila. Nung pagdating, pumunta sila sa bahay. Hinaplos ako kasi hindi talaga ako makabangon hanggang pagtagilid. Lunes po, facilitator ako ng oras, ng araw na yon. Ang sabi ko, Ama, ayoko ng ganitong sitwasyon. Ayoko nang nakahiga ako. Alam ko kaya ko to sapagkat ikaw ang aking Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Kaya ko itong labanan, sabi ko sa isip ko, hindi ako nagbubuka sa labi ko, kundi sa isip ko nakikipagniig ako sa Panginoon. Kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Tutulungan mo ko, Ama, sapagkat ikaw ay buhay na aking pinaglilingkuran. Gumagapang ako. Subalit pinipilit kong labanan, hinahaplos ko ang sarili kong ganyan. Hanggang sa pagpakulo ng tubig, nagpatulong ako sa anak ko kasi 13 years old, inakyat ko sa taas ng second floor ng bahay. Mainit na mainit po yung tubig na yun, pinaisip sa akin, ibinuhos ko dito sa likod kong ganyan para yung ugat na napasma ay gumana. Halos malapnos yung aking balat, subalit kung iyon ang kaparaanan upang maibsan ang aking nararamdaman, ginawa ko po. Purihin po ang Panginoon, nakatayo po akong ganyan. Buhay po ba ang Diyos? Yung pong mga ganong karamdaman na pinapahintulutan sa atin, kung magninilay lang tayo sa ating sarili at sa mga aral na ibinibigay ng banal na Espiritu sa araw-araw nating pagtungo dito, makakapulot po tayo ng aral at kaya nating i-apply sa ating sarili mismo. Kasi kung lagi nating iaasa sa ibang tao, wala pong mangyayari sa atin. Nandito po tayo at pinatatatag lagi ng banal na Espiritu sa pangkatauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya kung anumang konting karamdaman, idirekta niyong idulog sa Ama at sabayan niyo ng gawa at pananalig, ang kagalingan ay darating sa inyo. Purihin po natin ang Panginoon, palapakan po natin siya.
Kaya po nung pumunta ako dito nung Monday noon, facilitator ako, medyo nagtatago ako sa likod, nakaganon ako kasi medyo masakit pa po. Pero nakakalakad na po ako. Iyon po ang hiwaga ng Panginoon, basta nanalig ka at nanampalataya sa Kanya. Hanggang sabi ko, Panginoon, ipaisip niyo naman po sa akin kung ano ang pwede kong gamot na ipahid sa likod ko. Ibinigay po niya ang mainam na gamot na pinatimpla sa akin. Pagkapahid ko po noon, 2 days lang po, diretso na po. Purihin po ang Panginoon. Sapagkat kung sa dating buhay po iyon, mapupunta na po sa ospital, bedridden na po. Kasi po hindi na makakalakad. Delikado po kasi pag ang spinal column ang nagkaroon ng depresya. Kaya doon po sa mga hiwaga na yon, doon po lalo kami nagtitibay, kaming mga alagad na narito. Sapagkat batid namin na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay hindi patay. Kundi sa tuwina ay nakatanglaw, nakasilay sa bawat isa sa atin, manalig lang tayo tumanggap at higit sa lahat, samahan po natin ang gawa upang ang mga kahilingan natin ay ating makamtan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, gano'n na lang po ang pagpapasalamat ko sa taong kinalugdan niya, ang ating mahal na Apo Kunching, sapagkat kung walang tumanggap, wala tayo ngayon dito, hindi tayo nagtitibay sapagkat walang nagbibigay ng aral sa atin sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat tunay nga po na magtiwala ka lang sa Kanya, ibigay mo ng 100% ang iyong puso, isurrender mo sa Kanya, magpakababa ka hanggat maaari at hanggat maaari, hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon, batid niya kung anong marapat para sa bawat isa sa atin. Binibigyan man tayo ng karamdaman, subalit batid niya at siya rin ang magtatanggal nito. Ipakita lang natin ang katapatan sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, isa lang po ang iiwanan ko sa inyo. Sa tuwina na narito tayo, wag nating aksayahin ang bawat segundo, ang bawat oras na narito tayo. Matiin po nating tanggapin sa ating puso at isabuhay ang aral na ibinibigay ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, at tayo din po ang magbebenepisyo sa ating buhay. Sapagkat kahit wala tayong pera o walang sapat na salapi, kung may kagalakan tayo sa ating puso, kapayapaan sa ating isip, nakakatulog tayo ng maayos, yun po ay isang napakalaking biyaya na hindi kayang bayaran ng salapi. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po kaming mga alagad, nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa pagpili niya sa amin, sa laksang bilang ng tao sa mundo. Ano man ang naging kasalanan namin, subalit pinili pa rin niya kami. Kaya po, nagsusumakit kami na makatalima sa kaunting handog ng aming makakayanan sa aming puso, ay maipadama naman namin sa Panginoon o maisulit namin sa Panginoon ang pagpapasalamat namin sa Kanya sa pagpili niya sa amin, sapagkat tunay nga po na hindi kayang bayaran ang aming kinamtan dito sa dakong ito. Marami pong salamat at isang magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat kapatid sa maganda mong ibinahagi. Naway kinapulutan ng inspirasyon o mabuting aral sa lahat ng nakarinig. Sa buhay po natin ngayon mga kapatid, yayamang tayo inari ng Diyos na tayo'y akayin niya sa dakong ito sa araw-araw nating ginagawa. Ang kinin na po natin. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Yayamang tayo, naririto na. Bagamat hindi pa tayo bumibilang ng maraming taon, hihintayin pa ba natin na mawalang bisa o mawalang kabuluhan ang ating pagpunta rito kung di natin isa sa katuparan, isa sa buhay ang mga banal na aral na ating naririnig sa dakong ito sa ating mahal na Apo Kunching na ginagamit ng Diyos. Tayo pong lahat mga kapatid ay mahal ng Diyos. Hindi lamang ang mga alagad, hindi lamang ang mga choir, hindi lamang kami mga caps. Pantay-pantay po ang pag-ibig ng Diyos. Ang ibig ng Diyos tayong lahat ay makasama niya doon sa dakong roon na kanyang kinalalagyan. Kaya sabi nga ng banal na Espiritu, hindi natin kagustuhan sa pansarili natin ang pagkakaparito natin. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, pinagtitsagaan niya tayong akayin sa dakong ito. Bakit? Sapagkat mahal niya tayo. Ayaw niyang mawala ng kabuluhan ang paggawa at paglalang sa atin.
Kung kaya nga ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Pagnilayan po natin mga kapatid, huwag natin sayangin ang oportunidad na binigay sa atin ng Diyos. Magpakatotoo po tayo. Maging matapat tayong mananampalataya sa kanyang pangalan, sa pangalang Jesus na makapangyarihan. Tayo po ay kanyang handang damayan. Ang Diyos na lumikha sa atin ay maraming hiwaga. Ang kahiwagaan na gusto kong tukuin, bakit sa dakong ito? Niloob niyang kumuha ng taong gagamitin niya para ang kanyang banal na salita ay maihayag sa atin. Tingnan po natin yung mga nasa ibang bansa. Dinadayo nila ang dakong ito. Gumugugol ng maraming pera para lamang makarating sa dakong ito. Samantalang tayo malapit lang, hindi naman kalakihan ang ating mga ginugugol na pamasahe para makarating tayo dito. Kaya isang pagkakataon po ang binigay sa atin ng Diyos. Sa pagkakahirang niya ng taong naging karapat-dapat sa Kanya, na ginagamit ng Kanyang banal na Espiritu upang tayong lahat ay Kanyang alayan ng mga banal na aral tungo sa ipagbabagong buhay nating makasalanan. Totoo po sinasabi ng iba, kung walang tumanggap na dapo kuntsing sa dakong ito, saan na kaya tayo ngayon? Kung walang apo kuntsing na nagsasakripisyo, naglilingkod sa atin, sino ang magmumulat sa atin sa katotohanan? Sino ang maglalahad ng kanyang mga banal na aral? Kaya po isang malaking oportunidad ang binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Huwag po nating panghinayangan ang pagkakataong ito. Magpakatotoo tayo lahat. Ako man po ay nagbabagong buhay din tulad nyo. Sa awa tulong ng Panginoon Diyos, magpipitong taon na po kami dito. Marami na po akong natutuwan sa dakong ito. Sa dati kong buhay, nung ako'y kabataan, bumabayad po ako ng kaaway. Magkaroon lang ako ng kaaway, babayaran kita kung gusto kitong puntahan kitang kalaban. Pero po sa awa ng Diyos, nang ako'y akain niya sa dakong ito, malaki pong pinagsisihan ko sa Kanya. Sinasabi ko pa sa aking sarili, bakit ngayon lang kita nakilala, Ama? Sa tansya po ninyo, wag naman yung magdaramdamin at wag naman sasabihin ginagawa ko kayong manghuhula. Sa inyong pangwari sa akin, sa palagay kaya ninyo ilang taon na ako ngayon? Di ko na po sabihin kung ilang edad na ako. Baka... Kaya ko po naitanong mga kapatid kung ilang taon na ako. Sa 7 taon kong paglalagi dito, napakaraing kong taon na ginugol sa kasamaan. Napakaraming taon na ako'y nagpasasa sa gawaing karumal-dumal. Kaya salamat sa Ama sa Kanyang pagmamahal. Ako'y inakay niya sa dakong ito, nakilala ko siya, nakilala ko ang anak, nakilala ko ang Espiritu Santo na sa atin tumatanglaw sa mga sandali ng ating buhay. Mga kapatid, yayamang wala pa po ang ating mahal na Apo. Isang tao pa po ang aking tatawagin para magdulot lalo
ng ating ikasisigla at ikalalakas ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng taong tatawagin ko, mag-enjoy po kayo. Siguro mga kalahating oras lang siyang tayo. Sorry po. Salamat po mga kapatid sa nagbahagi. Purihin ang Ama at tayo nakapulot ng magagandang aral mula sa kanila. Tayo po lahat ay magsitayo at awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng